Si Queenie, nasa video. Ayun, si Charlie sabi ko Binulong niya pa, lumabas din siya sa camera. Rico, masama to pa. Chester niyo lahat. Merong naisip si Gail, si George. Ito nasa likod ko, tayo kong camera sa'yo. Ha? May naisip si Gail. Ang naisip niya, portion daw. Tatanungin ako, tapos sasagot ako. So, sige, simulan na natin, Gail. Queenie, ang cute ni Queenie. Okay, sige, game. First question tayo. Hindi. Ang first question ay nanggaling kay Jamila. Bakit hindi... Shoutout sa'yo, Jamila. First question ka. So far, ikaw ang pinakaunang-unang magtatanong sa akin. Sige, go. So ang question niya is, bakit hindi tayo nauubusan ng problema? Hindi tayo nauubusan ng problema kasi boy tayo. Pagka patay ka na, gaya ng sabi ni Solomon, walang karunungan ni kaalaman man sa libingan na yung paroronan. Alam mo, it's not a matter of bakit hindi tayo nauubusan ng problema. I think the better question is what should we do with problems? Instead of focusing on the problems, we should focus on the resolution of the problems. Doon na agad tayo sa resolution. Ang problema kasi sa karamihan, inuuna munang umiyak sa mga tropa. Tapos, tsaka na lang re-resolbahin, tapos mag-a-advise ngayon ang tropa, hindi naman gagawin. So, kaya ang tropa naman, nasusuya ng kakapakinig na lang sa mga problema. Instead of focusing on the problem, I think we should focus on the resolution of the problem. Tapusin na kagad yung problema. Para hindi mo na kailangang umiyak sa tropa mo, ikikwento mo na lang sa tropa mo kung paano mo niresolba yung problema at mas masarap makipag-inuman sa tropa habang nagtatawanan kayo kung paano nyo niresolba yung problema kaysa nagiinuman kayo habang umiiyak ka sa kanya. Life is good. Sige, second question. Okay. Ang second question natin is galing kay Danilo. Okay, Danilo. Shoutout sa Danilo. Inaabangan niya to, sir. Gusto Yeah. niya sagot mo dito. Okay. So ang tanong niya, totoo bang age doesn't matter sa love? Age doesn't matter sa love. Alam mo, it's not a matter of age because age is just a number. Meron sa loob natin, meron sa pagkatao na hindi talaga tumatanda. Like myself. Ngayon, I'm in my 30s and I still feel the same person when I was 16 years old, 17 years old, 20 years old. Ako pa rin yun eh. I'm the same individual. I'm just wiser now. I'm just smarter now. Mas matalino ako kaysa noon at hindi ko kiniklaim na matalino ako. Ha, sa mga bashers, leche kayo. Hindi ko kiniklaim na matalino ako. Ang kiniklaim ko lang, mas matalino ako ngayon kaysa dati. So I'm only comparing myself from yesterday. Ngayon, age doesn't matter kasi ang importante hindi naman talaga yung edad eh. 'Di ba? Age is just a number. Uncontrollable factor 'yan. Bukas mas matanda ka na ng isang araw kaysa ngayon. Sa susunod na araw, mas matanda ka na ng 2 araw kaysa ngayon. Wala tayong magagawa dyan. Uncontrollable factor 'yan. What you can control is unang-una your emotions, pangalawa your intellectual capability, and the way you handle relationship. Maturity comes with age, sabi nga nila. Pero it also sometimes comes with experience. Hindi lang sa edad, kundi sa experience din at the same time. I think instead of focusing on the age, which is just a very, very, very small fraction of all the things that you should consider in a relationship, I think we should focus more on the quality of the relationship. Hindi na natin kinoconsider yun eh. Minsan na nakikita lang natin physical appearance, tapos edad kinoconsider natin. Tapos pogi ba? Maganda ba? Sexy ba? Laki ba? Pero hindi na natin kino-consider kung ito bang taong to magiging mas masaya ba tayo sa buhay pagkasama natin siya? O kamusta ba ang magiging relasyon natin sa kanya na nakadepende sa kung ano pinapakita niya sa atin sa ngayon. I think we should focus more on the quality of the relationship more than the age. Yun ang sagot ko dun. Next question. So ito is galing to kay Jonard. So meron siyang 4 na... Kanina galing? Jonard. Jonard! Kasta ka, bravo! Lalaki ba to? Ah. Okay, sige. Hindi ko kato lang. Okay, go. So meron siyang 4 na tanong, sir. Yeah, apat na tanong. Tayo sa una. Okay. Una ng tanong, what is freedom? Freedom is the ability to choose whatever the fuck you want in life. Freedom is something that came from God. Parang free will yan. Freedom, kalayaan, na magawa mo lahat ng gusto mo, pero in consideration dun sa boundaries. May boundaries lahat ng bagay. Kasi pag hindi mo nilagyan ng boundary, ang mga bagay-bagay, that's called lawless.
walang batas at sa kawalan ng batas nagiging magulo ang bansa. There's a reason kung bakit may inilalagay na boundaries. Sa bansa natin katulad halimbawa, 'di ba? Pag hindi ka naglagay ng boundary, kukunin na lang tayo ng China. Nagiging political view nito. Hindi ko po pinakikialaman ng politika ha. Amo na lang sila dyan na maglaban-laban at mag-away-away. Ito, tanungan lang naman ito. Naitanong sa akin kung ano ibig sabihin ng freedom. In general, ang ibig sabihin ng freedom, ito yung kalayaan na mamili ng gusto mong mangyari sa buhay mo, gusto mong mangyari sa paligid. Pero, what matters most is hindi lang yung kalayaan mo, kundi how you use the freedom that you have to make changes in people's lives and to make a very good impact when this is all over. Yun ang sagot ko. Go! Kaya mo na yung lamok. Kaya mo na yan. Suwamos na dito. Sige na, go. Sige. So, ang next question is, Yeah. ang nature or nurture ay form ba ng person's personality? Ang nature or nurture Ay ay form ba? ba ng person's personality? Mali ang tanong. Ang nature at nurture ay form ba ng person's personality? Diba? Mali ang tanong. Primarily, nasabi kong mali yung tanong kasi nature and nurture, it's something that happens to you. Diba? Maybe you have some control, maybe you don't, pero definitely, nangyayari sa'yo yan eh. Diba? So, hindi siya form. It happens to you. Shit happens sometimes. Pero, ang nature is something na parang DNA mo eh, di ba? You cannot do anything about it. Ang nurture naman, it's something that happens to you, na tipong inalagaan ka ng magulang mo, o inalagaan mo sarili mo, o nurture mo yung sarili mo. Yun ang yun ang nurture eh, di ba? So, nature is something that, alam mo yun, pinanganak ka na meron kang ganun. Nurture is something na nangyayari sa'yo along the way. Lahat ito nangyayari sa isang tao. So it's pakiulit yung tanong. Ang sabi, nature, nurture, Ay form ba ng person's personality? person's personality. Hindi siya form of person's personality, pero surrounding circumstance siya of a person's personality. Yun ang sagot ko. Importante yung genetics, pero more than genetics, importante rin na in-nurture mo yung sarili mo. You cannot do anything about the things that you don't have any control of. But what you can control are the controllable factors within your life, which is nurture. Kung, halimbawa, ordinaryong taong bayan ka ngayon at gusto mong umangat sa buhay at hirap na hirap ka ngayon, that's something that you can do something about. Controllable factor yan. Gaya nga ng sabi ng Kawikaan Tagalog, kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun. Pero kung namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. And partially, not fully, partially I believe in that. Because we live somewhere close to 60 to 70 years old average. Palagay mo na 50, 40 o 'di ba, 60, 70. Yun na somewhere in between eh, 'di ba? Nung panahon na nabubuhay tayo. Ang tanong dun sa uncontrollable factor which is yung nature mo at saka yung ni-nurture sa ng magulang mo, ang tanong ano gagawin mo sa sarili mo? Yun ang mas importanteng tanong. Ano ang gagawin mo sa sarili mo? How can you make a positive impact to the world? Yun ang sagot ko sa tanong. Go. Next question. So, ang next question is, paano mo nalaman na si God ay nag-exist? Controversial ito. Religious question ito eh. Religious question. Ang sagot ko, kasi sa mga bagay na ginawa niya. Gaya ng sabi ni Pablo, nakikilala natin yung gumawa base sa mga bagay na ginawa niya, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Diba? Something doesn't just happen without any cause. Yun ang basic. Sa mga ateista, I'm sorry to say, large quantity of nothing decided to pack tight together and then explode into hydrogen and helium. How intelligent is that large quantity of nothing to decide by itself? And then they packed tight together, and then they exploded. Napakatalino niya large quantity of nothing na para mag-decide sa sarili nila, ha? Diba? Something doesn't just happen without any cause. Yun ang basic. Kung Big Bang, diba? Wala namang computer na dahil may sumabog na boom, nagkaroon ng computer, nagkaroon ng kotse. Alam mo, the world doesn't work that way. Yung konsepto na lang halimbawa ng ng DNA eh.
storage facility, storage device ang DNA. Diba? It's something na nag-i-store ng information within ourselves na kung halimbawa nasugatan ka o natanggal yung balat sa may bandang daliri mo, tutubo ulit ng panibagong balat yan na may parehas na fingerprint. At ang sabi ng siyensya, it takes more than 50 billion individuals para magkaroon ng 2 taong parehas ang fingerprint. With that knowledge, nang merong DNA na nagsasabi na dapat ang tao 2 ang kamay, 2 ang paa, 2 ang mata, 2 ang ilong. Isa lang ang ilong. Pero ang punto, ikaw nga mismo yung nalalaman mo na ang tao dapat may 2 kamay, may 2 paa. Kaya tingnan mo, pag nakakita ka ng taong kulang ang kamay, kulang ang paa, sinasabi PWD, di ba? Pero, fact of the matter, alam mo na dapat ang tao may 2 kamay, 2 paa kasi dinikta ng DNA yun at yun ang normal sa mundo. Yun ang normal. Sabihin, yung mga hayop, nabubuhay sila ng pagkahayop nila. Yung mga tao nabubuhay ng pagkatao nila. At ang ibig sabihin nun, in general, nagkakasuwato lahat ng bagay, nakadepende, lahat ng bagay na nabubuhay, nakadepende sa DNA nila. Tignan mo yung puno ng mangga, hindi mamumunga yun ng apple kahit kailan. Bakit? Kasi ang DNA nung mangga talaga ilalabas na bunga nun. Kahit ano mangyari, hindi mamumunga ng apple yun, maliban na lang pakialaman mo DNA. So, ibig sabihin, ni-re-engineer mo na ang DNA nun. Pero originality is, by nature, merong sariling nag-form niyan. At ang nag-form niyan, yung DNA. Ang tanong, sino gumawa ng DNA at sino nag-formulate ng DNA? Ano yan? Chance? By chance lang na, katulad nun, ang tao, ang hinihinga, oxygen, tapos ang inilalabas naman natin ay carbon dioxide, na siyang kailangan naman ng halaman yung carbon dioxide, at inilalabas naman nila ay oxygen. Diba? Yung cycle na nakikita mo sa paligid, imposibleng walang gumawa dyan. Imposibleng walang gumawa dyan. Yun ang sagot ko dun sa tanong. Paano ko nalalaman na ang Diyos ay nag-exist? Kasi sa lahat ng bagay na ginawa niya, it makes sense. Sabi ng just to add value sa mga nakikinig niyan, specifically sa mga nasa medical field. For the longest time, ang paniwala ng mga tao tungkol sa appendix, wala raw pakinabang ang appendix. Kaya kanta mo, kapag sinesesarya ng mga babae, madalas tinatanggal na rin ang appendix para hindi na raw ma-appendicitis. O ngayon, for the longest time, ang paniwala ng mga tao, specifically mga nasa medical field, walang pakinabang appendix. Tingnan mo, 1980s lang nila natuklasan sometime around before the current year. Recent lang, as in wala pang 100 taon ang nakakalipas, natuklasan nila na ang appendix pala may pakinabang. Ang appendix, pwede nyong i-research ito. Ang appendix, reboot system ng sistema mismo nung digestive system natin. Reboot system siya ng digestive system. Na ang ginagawa pala ng appendix, pag halimbawa, nagkaroon ka ng problema, di ba, nagka-LVM ka, di ba? So ngayon, magtatay ka, lalabas ngayon lahat ng mga pinagkakain mo na wala sa hulog, di ba? Yung mga panis na puto maya, gano'n. Lalabas ngayon yan. O paglabas ngayon ng mga panis na puto maya, kasama na dun yung mga bad bacteria, pero nasasama rin dun pati good bacteria. Ngayon, ang ginagawa ng appendix, pag nagtatay ka, yung mismong appendix, taguan ng good bacteria. Ngayon, pag natapos na yung pagtatay mo, lalabas na ngayon yung good bacteria ulit sa katawan mo, and then it refreshes the system again. Diba? Kita mo? So, ibig sabihin, merong science behind dun sa akala natin walang pakinabang. Hindi gagawa ang Diyos ng bagay na walang pakinabang. Yun nga ang katibayan ko na may Diyos Lahat ng bagay na nandito, may pakinabang. One way or the other, may pakinabang. Hindi pwedeng wala. Yun ang katibayan ko na totoong may gumawa sa lahat ng bagay. Yun ang sagot ko dun sa tanong. Next question. Ang next question is there such thing as a free will? Is there such thing as Free will. free will? Oh, yun yung sagot ko sa tanong kanina Is there such thing as free will? Oo, pwede kang gumawa ng katinuan, pwede ka rin gumawa ng katarantaduhan. Diba? Kasi kung walang free will, diba? Kung walang free will, alam mo, yan niya, isa sa pinakamalaking gift ng Diyos sa tao Diba? Kung walang free will, dapat, alam ba, kung totoong may Diyos, at walang free will, gagawin mo lang kung ano gusto niya para ka robot.
'Diba? Naka-code ka lang eksakto kung ano yung gusto nung gumawa sa'yo. Pero you get to choose eh. 'Diba? Pwede kang mag-anak ng marami sa iba-ibang babae, bala ka sa buhay mo, pero problema mo yung pagkatapos. Alam mo, hindi natin pinag-uusapan kung meron free will o wala. Sigurado na tayo 100% merong free will. Ang tanong, ano gagawin mo sa free will na yun? 'Di ba? Magiging matinong tao ka ba? Magiging mabuting tao ka ba? O gagawa ka ng katarataduhan sa buhay mo? Yun ang sikreto. Alam mo, wala tayong pag-uusap na tungkol sa free will. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Pero, with regard to, anong tawag doon? The repercussion of your actions. With regard to the repercussion of your actions, may free will. Pero alam mo rin, durug ka pag di mo ginamit sa tama yan. 'Di ba? You have reward and you have punishment. 30:19 ng Deuteronomio. Narito, aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi sa iyo sa araw na ito. Na aking ilagay sa harap mo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Piliin mo ang buhay para ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. And I may be wrong, maring mali pagkaka-quotation ko. And I'm just remembering it at the top of my head. Pero ang bottom line, simple. May free will. Nakadepende na lang kung ano gagawin mo ron. Yun ang sagot ko. Next question. Teka, sino nagtanong nun? Di mo naman nasabi. Sinabi ko, una si Jonard. Apat ang tanong ni Jonard. Oo. Jonard, kota ka sa akin, ha? Sige. Next question. Ito naman coming from Diana. Okay. How do I stop overthinking about my future career? How do you stop overthinking about your future career? Simple. The only way for you to stop overthinking of your future, about your future, and throughout your future, is to create your future. Ikaw na mismo ang maging in charge ng future mo. How do you do that? You do that by what you're doing now. Paano mo mai-engineer yung future mo? Paano mo magagawa yung gusto? Paano mo masisigurado na magiging maganda future mo? Ikaw na mismo ang gumawa ng future mo. At simulan mo na ngayon. Sino yun? Diana. O, Diana, simulan mo na ngayon, ha? Kung ano gusto mo maging, bigyan kita ng content tip, Diana, ha? Kung ba, gusto mo maging doktor, gusto mo maging engineer, gusto mo maging kahit na, no? Reverse engineer mo. Ibig sabihin, kung sino man yung gusto mong maging, gusto mo maging doktor, gusto mo maging abogado, gusto mo maging kahit na ano, reverse engineer mo, eto ka ngayon, audit yourself. Sino ka ngayon, at saka sino gusto mong maging. Tapos, etong tao na to, na gusto mong maging, may traits and qualities yan, diba? So, ngayon, reverse engineer mo. Ibig sabihin, himay-himayin mo kung yung mga traits and qualities niyan, isa-isain mo na habang eto ka ngayon, nandito ka, kung alimbawa, etong engineer na to, o itong doktor na to, on time kung pumasok sa, estudyante ba yan? So, kung on time siya kung pumasok sa trabaho, dapat on time ka pumasok sa eskwela. Kung itong engineer na to, itong doktor na to matalino at nag-aral yan, dapat nag-aaral ka. Diba? Ganun ang pagbuo ng kinabukasan. Ganun ang paninigurado na sigurado ka sa future mo. You can only be sure of the now. Yung ngayon, ano ginagawa mo ngayon? And then, that's how you build your future. Yun ang sagot ko. Next question. Okay. Ito galing to kay Felicity. Sino? Felicity. Felicity. Sinasabi ng... Saan city banda yan? Felicity. Ano ba? Sige. Ang talay. Sinasabi na experience is the best teacher. Mm. So, bakit pa tayo nag-aaral? Good question. Ano maganda? Gusto kong tanong, Felicity. Pakalupit ng tanong ng Felicity. Sister company Felicity yan eh. Felicity. Felicity. Anong ulit yung tanong? Sinasabi na experience is the best teacher. Ah. So, bakit pa tayo nag-aaral? The experience is the best teacher. So, bakit pa tayo nag-aaral? Alam mo, in a nutshell, Felicity, ganito yan. The experience is the best teacher. Bakit pa tayo nag-aaral kung best teacher din naman yung experience? Ang simpleng konsepto, kasi may dumating ba? Ang simpleng konsepto, para hindi mo na maranasan yung mga hindi mo gustong maranasan, para hindi mo ma-experience yung hindi mo gustong ma-experience, dapat handa ka. 'Di ba? Preparation, 'di ba?
Yung luck, ang sabi nila yung swerte, it's when preparation meets opportunity. Diba? So, ibig sabihin, if you want good things to happen to your life, you have to be ready for it. At ang ibig sabihin, kailangan mag-aral ka. Ibig sabihin, tama, parang ganito yan, parang konsepto yan, halimbawa, ng pagpunta sa isang lugar. Bigyan ko ng isang maikling halimbawa. Pupunta ka halimbawa ng Cubao, tapos may gusto kang bilhin doon sa Cubao. Kung halimbawa, hindi mo naman kabisado kung saan yung Cubao, di ba? Edi pwede ka nang magtanong-tanong at pag-aaral na yun eh. Hindi ka pa naman nakakapunta ron, hindi mo pa naman na-experience kung ano yung tsura ng Cubao, kung anong kalakalan sa Cubao. So magtanong-tanong ka na. So bago ka pa dumating sa Cubao, kabisado mo na yung mismong Cubao, bago ka pa dumating dun. Diba? Kung hindi mo man makabisado, at least you have some form of knowledge. Pero ang basic na konsepto, experience is the best teacher and it can teach you how to fuck up. Diba? Para maiwasan mo yun, you have to study. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Okay, next question. Okay. Ang next question is galing kay Laika. Laika, Paano i-handle ang mga taong toxic? by not handling them. Meron, alam mo, nakadepende yan kung kailangan mo ba itong tao na to o hindi. You have to audit yourself. Pagka magulang mo toxic, medyo mahirapan ka ng bahagya dyan. Pero kung halimbawa, ordinaryong tao lang naman at hindi naman masyadong importante sa'yo, ng mga tipong kaibigang acquaintances lang, diba? Kaibigan o acquaintances lang na hindi naman masyadong importante sa buhay mo. Merong isang tanong sa akin dati nung nag-a-apply ako for quality analyst. Ang tanong sa akin, how do you handle petty annoyances? Ang sagot ko, I don't handle petty annoyances. I just let them self-destruct. Ayun, hindi ako natanggap. Hindi naman kasi ako natanggap nun. Hindi dahil doon sa sagot na yun. Hindi ako natanggap nun kasi ang kakompetensya ko taga-UP. Matalino talaga. Mas magaganda ang mga sagot niya kaysa sa akin. Syempre, diba, may experience pa, matagal na empleyado ro sa kumpanya. So, understood naman na natanggap talaga siya. Pero I was given a good chance. Okay lang sa akin yun. I don't handle petty annoyances. I just let them self-destruct. How do you handle toxic people? Diba? How do you handle toxic people? Sometimes you don't have to handle them. Sometimes their own toxicity will consume them. Kung magulang mo ito na toxic, yan, medyo komplikado ng konti yan. Pero kung ordinaryong taong bayan at kaibigan at acquaintance mo lang, sometimes you don't have to handle them. Sometimes you just have to brush them off. Yun ang sagot ko. Next question tayo. Okay. Next question natin ay galing kay Zoe. Zoe. Suwi siya kasi Suwi. Suwi ba siya sa pag-ibig? Okay, good. Pero mapaisip ko sa tanong niya ha. Sige. So ang tanong niya, bakit tao lumalabas sa fire exit? Ulit. Bakit tao ang lumalabas sa fire exit? Bakit tao ang lumalabas sa fire exit? Kasi it's exit to escape the fire. Bakit It's exit to escape the fire. It's not for the fire to escape. It's for people to escape the fire. Kaya nga 'di ba, another term for fire exit is fire escape. You're going to escape the fire. It's not the fire who's going to escape the establishment. Sumayan. Oh, yan ang sagot ko ron. Kala mo, ha? Sino yan? Suwi. Suwi, ha? Sige, next. Ito, galing kay Romer. Romer, hello. Do you roam around? Every now and then, eh? Okay. So, ang tanong niya is, sa ngayon, bakit mas politically aware ang mga kabataan? Bakit mas politically aware ang mga kabataan ngayon? Hindi naman. I don't think so. Mas politically aware pa kami noon eh. Aktivista eh. Hindi po ako aktivista. Marami lang ako makakakilala na aktivista. There was a time na nahilig din ako sa pag-alam ng tungkol sa politika at pag-alam ng tungkol sa religious dogmas and everything. I would say the information is there for everyone's consumption. Kasi dahil sa social media. Sa paglaganap ng social media, yung Facebook, yung Instagram, yung TikTok, nagiging politically aware ang mga kabataan.
Pero hindi lang naman ang mga kabataan pati mga katandaan Pero it's I would say hindi kasi lahat nasa social media. So ibig sabihin, yung mga politikong magagaling sa social media, sila yung nakakapamutawi. At ibig sabihin nun, majority ng mapapanood mo sa social media, pinroduce ng mga political parties para magkaroon ng interes ang kabataan. Pero alam mo, based on reality, mas interesado pa ang mga kabataan ngayon sa mga malalaki suso na nasa TikTok. mas importante sa mga bata, sa mga kabataan ngayon yung pagtuwad sa social media kaysa makialam sa mga political matters. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Next question. Ang next question ay galing kay Love. Love. Love talaga? Love, lovely. Lovely. Dahil sa pangalan niya, love din ang kanyang problema. Yun. Love din ang problema ni Lovely. Alupin mo, Lovely! Lovely! Sige. Question. Ang tanong ni Lovely is, may nag-confess sa akin, pero di ko siya gusto. Kasi may gusto akong iba, kaso di naman ako gusto. Ano pwede kong gawin? Parang si Bob Ong yan. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Rego. Meron nag-confess sa kanya, di niya gusto. Ang ganda-ganda ni Lovely. Tapos meron siyang gusto, hindi naman siya gusto. Bad trip. Bad trip, no? Okay. Bata-bata pa ba to si Lovely? As in, malapit sa 17. teenager. 17, Lovely, dandaan ka lang muna. Alam mo, mga kabataan, unahin ninyong tumanaw ng utang na loob sa magulang ninyo. Unahin ninyong ang focus ninyo muna, makabawi muna dun sa mga nagpalaki sa inyo, dun sa mga tumulong sa inyo. Alam mo, hindi tayo na mga tao. Tayo na mga tao, hindi tayo parang katulad ng ibang mga hayop na pag pinanganak ng magulang nila nabubuhay na lang basta. Parang pagong, di ba? Pagong, lalagay sa damuhan. sa dahon. sa dahon. Yung pagong, nilalagay lang sa sand ng magulang, huhukay yung magulang niya ng gano'n, tapos lalagay yung mga, doon na siya mangingitlog, gano'n. Tapos yung mga pagong, kusa na lang eventually, lalabas yan, di ba? Tapos paglabas niyan, alam na kagad kung nasa ng dagat, kasi by nature, alam na kagad nila yung tawag doon, instincts. Di ba? Tayo, hindi Tayong mga tao, it takes time. And it takes nurturing, going back dun sa question kanina, nature or nurture, diba? It takes time, it takes nurturing para mapalaki tayo sa kung sino man tayo magiging ngayon. I believe we have to give back to those people na nag-alaga sa atin mula pagkabata. Unahin muna natin yun, i-priority natin yun. Ang problema kasi sa social media in general, Facebook, TikTok, Twitter, hindi naman masyado ako kabataan sa Twitter, pero Instagram, ang problema sa atin, tinitignan natin yung mga magagandang side ng pag-ibig na merong malulupit na downfall yan na pag ikaw nabuntis, Lovely. May mga malulupit na downfall yan. Ito consider this. Ayokong hindi ito parang tipong pinangangaralan. Hindi ganun. This is something na galing din ako sa kabataan at nagka-crush din naman ako. At hindi pa naman ako matanda. Bata pa naman ako diba? Pero consider this, na kung halimbawa, best case scenario, crush ka rin ng crush mo. Sarap. Yes! Yes! Alright! Ayos! Kinanginin niyo! Trash ako lang, trash ko, diba? Sarap sa pakiramdam nun Puno ka ng endorphins, diba? Yung mga chemical sa katawan mo na talaga namang woohoo! Jumping Jackson ka ngayon. Diba? Pero ito ang problema. Ano gagawin mo? Diba? Ano, magiging kayo? 17 anyos? Ito, consider this. 17, 18, 20, diba? Kunyari, maging kayo. Tapos, you will live for 60 to 80 years. 80 years ka mamamatay, 80 years din mamamatay yung jowa mo. Na-imagine mo ba kung gaano karaming away yun? 60 taon kayong magkasama. 60 taon na magkasama kayo. Huwag nyo madaliin ang kabataan nyo, mga bata. Sayang, maglaro muna kayo. Tanaw muna kayo ng utang na loob sa magulang nyo. Tapusin muna pag-aaral. Magtrabaho ka muna. Alam mo, let me give another mindset to you.
I've been poor and I've been rich. Naging mahirap ako, naging mayaman ako, naging mahirap uli ako, tapos naging mayaman uli ako. Tapos ngayon, sakto lang, merong konting mga bagay-bagay. Ayun, isa sa mga natutunan ko tungkol sa buhay, pagdating sa finances, istorbo ang pag-ibig. Nalaglag ako ng malupit, ang laki na nawala sa akin na pera dahil sa pag-ibig na yan, leching yan. Istorbo yan, istorbo. Focus on your career first, kasi pagka nag-focus ka sa career mo, tapos yumamang ka, nako, maniwala ka, you will have suitors of high degree. Unahin mo muna yung value mo, unahin mo muna yung worth mo, unahin mo muna yung makakapagpataas sa value mo, sa pagiging employable mo, at higit sa lahat, sa pagtanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa'yo at nagpalaki sa'yo at nag-alaga sa'yo. Yun ang sagot ko ron sa tanong. Next question. So, ang next question ay galing kay Charlo. Charlo. Charlo? Charlo. Charlo. Sister company Charlo. Okay. Chala. Hacha chala. Okay, chala. Okay. Ang tanong ni Charlo, magiging mas maganda ba ang buhay ko sa afterlife? Depende yun sa kung ano ginagawa mo ngayon. Religious question ulit yan eh. As much as possible, umiiwas ako sa religious question. Pero to give value to you, Charlo, since nagtanong ka rin lang naman, na-appreciate kita. So, sasagutin ko yan in the sense na nakadepende yan sa kung ano ginagawa mo ngayon. What we have here is a small amount of time to test us para sa magiging kung sino tayo o kung ano tayo pagdating sa kabila. Meron tayong limited amount of time. And that limited amount of time will determine kung magiging worthy pa tayo dun sa glory na meron sa kabila. Meron tayong 60, 80, yung iba umabot ng 100, pero yung iba 30 lang, nangingisay na. Di ba? Pero fact of the matter, limited ang oras natin, limited ang panahon natin. And hindi na hindi na importante kung gaano kahaba. Ang importante kung ano yung quality ng buhay na meron ka. And if you use it wisely, then you can generate a brighter future for you in the afterlife. That's what I believe in. Kasi majority ng mga libro sa mundo yun ang sinasabi. Majority ng mga religious book sa mundo na pag gumawa ka ng mabuti, magiging maganda yung kabilang buhay mo. Yun ang sagot ko. Yeah. Next question. Huwag ka muna magjowa Lovely. Ay, sino? Charlo. Charlo. Kawawa naman si Charlo. Si Lovely na durog ka. Hindi, okay lang basta Lovely. Na-appreciate ko yung question mo Sana wag ka madadala. Okay. Itong question nito ay galing kay Angel. Angel. Paano ko i-stop ang sarili ko na i-compare ang sarili ko sa iba? For example, sa grades, sa ganda, at sa iba pang bagay. By focusing on yourself. Focus ka sa sarili mo. Kasi pag may oras ka pa para tumingin sa ginagawa ng iba at mag-consider ng opinion ng ibang tao, ibig sabihin hindi ka pa masyadong busy sa sarili mo. Diba? Be focused on yourself. Focus ka sa sarili mo. Focus ka sa sarili mo na sobrang dami ng oras mo para sa sarili mo na wala ka ng oras para sa ibang tao. Focus in yourself. Because if you focus in yourself, you do not have to compare yourself with other people. That's where anxiety and depression comes from diba? The anxiety is worrying about your future. Minsan, nakaka-istorbo din yung napapanood mo sa social media Mga kabataan, huwag tayo masyadong mahilig sa mga napapanood at nakikita natin sa social media. You can use it as reference, pero it's not a very good tool to compare yourself with. Kasi ang problema sa social media, specifically Facebook at saka Instagram, yung TikTok wala puro nagtututuwad lang naman na babae majority dyan Pero Facebook at saka Instagram, they show you the good life. They show you the better life. They show you the best life there is. Pero ang tawag doon, selective posting. Nakikita mo yung mga tropa mong kumakain sa mga masasarap na kainan, nagdadamit ng mga magagandang damit, pero hindi naman araw-araw ganun ang pagkain nila Tignan mo, kung ganun araw-araw pagkain nila, sana itake sa puso yung mga lecheng yan. Diba? Kung ganun araw-araw yung suot nilang damit na backless, diba? Na nakita yung mga tiyan, kita yung mga likod, di sana may TV na yung mga yan. Diba? Hindi Minsan nakikita mo nga, butas naman yung damit diba? Minsan nakikita mo, ang gaganda ng mga suot nila pag lumalabas sila, pero yung dingding nila walang pintura. Selective posting ang tawag doon diba? Oo, ang sarap nga ng restaurant ang kinakainan, pero di mo nakikita kung paano kumakain yan sa bahay. Baka tuyo, daing din ang ulam niya, kaparehas ko. Oo, diba?
Ano kayo iinggitan mo ron? Ang pinopost lang naman sa social media, ang mga pinakamagaganda. The flashy and the beautiful. Diba? Yun lang ang pinopost sa social media. How do you stop comparing yourself? By focusing in yourself. Yun ang sagot ko. Okay. Itong question nito is galing kay Pastor Ian. Ah, pastor. Wait. Fairness, may pastor tayo. Na-appreciate ko, pastor. Good. So, ang tanong ni Pastor Ian, bakit ba may nangiiwan? Multiple factors. Bakit may nangiiwan? Komplikado yung tanong. Simple siya pagkapakikinggan mo. Pero komplikado siya kasi ang daming external factors to consider. Diba? Isa doon na pinakamalaki na nakikita ko sa ngayon, and I may be wrong, isa sa mga pinakamalaking nakikita ko sa panahon ngayon kasi yung paglaganap ng information. Social media in general, nagiging problema yan in the sense na there was a time in the past na ang mga magulang natin, nakita ko to sa Facebook, na ang mga magulang natin, meron ako nakitang post sa Facebook, Pastor, and you may use it. You may use this in the future. Ang sabi doon, ang